Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn mula November 24 to 30, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine as feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung panonoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Oh, dalawa king. May knight. Pero puro court cards na. At ang huli, ito, King of Swords, Knight of Swords, King of Wands. Magician naman to. So, sa week na to, asahan natin na may mga taong darating sa buhay nyo, new connection, new friends. May makikilala kayong newfound friend. O may mabibuild kayong new connection. Ano to eh, parang alliance in a way na yun nga, magko-connect. Mag-build kayo ng connection sa mga iba't ibang klaseng tao. Dadami friends. O sila mismo makikipagkaibigan sa iba sa inyo. Kasi ano to eh, di ba? Connection. So, pag ganun, either kayo yung tutulong sa kanila o sila yung tutulong sa inyo in times of crisis. So, may mga role ba? Parang ganun. Kaya nag-meet. May meaning, may reason. Ngayon, ibang case din naman, ang downside siguro, dahil masyado kayong social butterfly dito, sa week na to, baka maapektuhan ng ibang tao ang magiging desisyon nyo. Kasi parang dapitin kayo ng tao sa week na to. Mapapansin nyo, parang ang friendly nila sa inyo at gusto nila kayo makasama. Basta na magugulat na lang kayo na parang ang bait ng mga tao sa inyo. Yun pala may dahilan. Uutang pala, Diyos ko po. Ay, mga ganyang eksena. Kaya pala nagiging friendly. Uutang pala. Anyways, yan. So, beware na lang din. Yun yung downside. Kasi nga, hindi natin masasabi ang takbo ng isip ng isang tao. So, baka may hidden agenda, kaya pala nakikipag-close. O baka maapektuhan nila nga yung magiging desisyon nyo. So, beware. Okay? So, ganun eh. Kung dito, ka-workmate na laging gustong kayo kasama, eh, baka friend o relatives. So, ang advice dito, wag masyadong mabait. Magkaroon kayo ng limitation, boundaries, para hindi kayo take advantage, lalo't magpapasko. Diba?
Anyways, ano tayo dito? Ano pang masasabi nito? Oh, health. Health issues could arise. So, pay attention sa kalusugan. Kasi baka magkaroon ng health problems. Baka tumas BP, tumas blood sugar. Mag-ingat. Okay? Mag-exercise, mag-diet, pay attention sa health in general. Yes. Parang sinigundahan lang nito, ito, na mag-exercise, pay attention sa health. Pero ano to, luck is on your side. Pwede rin naman na, oo, magiging lucky. Ang mga Capricorn, sa week na to, for some reason. Move on. Someone is unavailable. A waste of time. It's over. So, pag ganyan, move on na. Di ba? Alam niyo sa sarili niyo, parang wala nang pag-asa. Lalo't hindi kayo binibigyan ng atensyon, move on na. Kaya ang haba pa ng oras. Dagan pa natin. So, ito ang ano natin, i-clarify. Communicate, compromise, forgive, work it out. So, yan ang i-clarify natin. Ano yan? Well, ang dating kasi dito, ano to parang childhood friend o matagal na niyang kakilala. Na naging sinungaling. Ang dating kasi, niloko. Itong friend na to, niloko yung iba sa inyo. Kaya makikipag-ayos. So, ganun. Para siyang kakilala na pinagkatiwalaan nyo o literal na friend. Pero probably childhood friend to kasi nandito yung 6 of Cups. So, matagal na siya. Sabihin natin kung dito literal na childhood friend, matagal na nga. So, paano malalaman pag matagal? Mga 5 years. Ano ba ng kakilala? Tapos, syempre, pinagkatiwalaan na nga. Tapos, ang ending, kung sino pa yung pinagkatiwalaan, yung pa yung nanloko sa iba sa inyo. Di ba? Nangyayari yan sa totoong buhay. O kung di man ganun ay nakaaway. Pwede rin yung ganun. Nakaaway, hindi lang. Gumawa ng kalokohan, ng palihim. Basta, ano na lang siya, in short na lang. Nakaaway na nga lang. For some reason. Karoon ng conflict. Pwede rin dito kasi yung competition actually. Naging inggitera pala. Inggitero. Competition, rivalry. Ano kasi siya 5 of Swords, para siyang drama. Love for drama. So, may someone na ganun. Siya yung gumagawa ng gulo. Gusto niya nga ng drama. Bullying, pwede rin yan. O ghosting.
lack of commitment. So, yun yung mga pwedeng naging reason. Problem sa communication, pwede rin. Kaya yan, makikipagbati na. Pero kung lack of commitment, friend, pwede rin naman yung friends with benefits, di ba? Baka yung iba sa inyo nasa ganun. Friends with benefits situation. So, ganun. Basta friend to. Friend yung nakaaway dito o nakasamaan ng loob o hindi na nagparamdam. Babalik siya. Either mag-ask ng forgiveness o magpaparamdam lang, biglaan na lang. Lalo na kung ginost yung iba sa inyo. Bigla na lang din siyang magpaparamdam. Bigla siya nawala. Bigla rin siya magpaparamdam. Anyways, yung mga pinagsasabi ko, ito yung clue sa tao. Okay? Nang magbabalik sa buhay niyo. Someone na muscular. May babae din namang muscular, di ba? Mga nag-gym. So, yung katawan niya, whether babae o lalaki, ay may muscle. Markings. May tattoo. May something sa itsura niya na mapapansin mo agad. So, ayan, tulad niya. Kakaiba mag-makeup, may hikaw sa ilong, makapal mag-makeup. Basta may something sa kanya na pansinin mo agad. So, pwedeng scar, balat, nunal, taling, ano pa ba? Tattoo. Mature. Pag ganyan, mga 40 pataas na yan. Pwedeng ganun ang edad. So, kunin nyo ng info na sa tingin nyo fit sa inyo. Ito naman, Black o African American. O baka nasa Africa o America. Yung isa sa inyo o parehas. Anyways, kuha pa tayo ng zodiac sign. Kung hindi ka maka-relate, pwede dito na. Zodiac sign. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, o Aries. Ngayon, panguli. Ano pang advice sa week na to? Para sa mga Capricorn, attraction. Divine soul counterpart. Attraction transcends superficiality. Case to case basis yan. Kung single, baka may sudden attraction. Sabagay, may connection nga kanina, di ba? Yung umpisa. Tama ba? Oo nga. Ito ba yung ano? Nakalimutan ko na. Nagsasabi ko na. Oo nga, dito nga yun. Kasi, sa dami ng sinabi ko, nakalimutan ko na rin. May ginawa din ako reading kanina. Nakalimutan ko na. Rumble na sa isip ko. Pero dito yun. So, sabi ko nga kanina, magiging prone ang iba sa inyo sa kung ano ng connection para kayong ilaw at yung mga pupunta sa inyo ay mga gamu-gamu na parang gustong-gusto nila kayo. Sa week na to for some reason. Kaya lang kung ganun, hindi natin masasabi kung anong pwedeng reason. Bakit? Bigla na lang sila magpaparamdam. Bakit bigla sila magiging sweet? O magiging friendly? Baka kasi may hidden agenda, who knows. Pero isa na rin dun sa connection ay baka attraction. May ma-attract sa iba sa inyo. O kayo yung ma-attract sa nila. Kung single. Ngayon, kung in a relationship, di attraction in a way na mamagnet kayo sa isa't isa. So, sa week na to,
magiging masaya kasi lagi kayong magkasama, parang ganito. Kung in a relationship, lagi kayong mag-spend time magkasama o sa isa't isa, may bonding, gano'n. Parang hindi kayo mapaghiwalay. Ito ang huli. Rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. So, loving connection, di para to sa mga in a relationship. Kasi sabi ko nga dito kanina, mamamagnet yung mga in a relationship sa isa't isa, parang gusto nila lagi magkasama. So, magiging masaya kasi. Magiging masaya sila sa week na to, kaya gano'n. Parang gusto nila lagi magkasama. Ang maganda kong i-celebrate, i-cherish ang bawat moment na magkasama o in-encourage na i-appreciate, mag-show ng admiration sa partner. Para matuwa-tuwa naman siya, di ba? So, pag gano'n, di mas magiging masaya siya sa iba sa inyo kung gano'n nga na mag-show kayo ng appreciation, admiration sa kanila. So, pag gano'n, mabubuhayan ng dugo, babalik ang excitement, intimacy. Ganun dating sa akin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.